Ito ang The Buzz Bayan. Tinagurian siyang People's Champ. Ang tawag ng iba sa kanya, bagong bayani. Larger than life. Isang dakilang higante sa world boxing. Siya si Manny Pacquiao. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang iniiwan namang higanteng anino ni Manny Pacquiao, kontrobersiya. Ngayong hapon sa The Buzz, Pilipinas, ang buong buhay, ang buong storya, ang buong intriga. We take a look at the life of a hero and a man. Ang kanyang pangalan, Manny Pacquiao. The Buzz 10 presents Super Shocker, a scandal. Manny Pacquiao, the hero. December 17, 1978, ang kapanganakan ng the world's greatest pound-for-pound fighter. Pero ang kanyang simpleng pinagmulan, walang mag-aakalang magtutulak rin sa kanya sa tuktok ng tagumpay. Sa General Santos City, lumaki si Manuel Dapidran Pacquiao o si Manny. Pangalawa sa anim na magkakapatid, maaga siyang namulat sa hirap ng buhay. Pagkain namin minsan saging, hindi kaya gabi, gano'n. Pandesal minsan, donut kay Manny. Nagtitinda kami para makakain lang. Pero iba ang naging focus ni Manny dahil sa kakapakinig ng drama sa radyo at hilig sa boxing, nakaisip siya ng paraan para matuldukan ang dinaranas na hirap. Na-challenge siya kay mahirap talaga to si Ala Villamor. Mahirap pero nagboxing siya, nagkapira na daw sa kanya. Nagpaturo si Manny ng boxing sa isang kapitbahay, si Dizon Cordero, kasama ang kapatid na si Bobby. Mabilis natuto si Manny. Mabilis ang kilos at malakas ang puwersa ng mga kamao. Nung unay, inilihim ni Manny sa ina ang pagsali sa lingguhang Boxing at the Park sa Oval Plaza ng Jensen. Minsan, dumadayo siya sa kalapit probinsya ng Sarangani para makapag-training. Nagalit ako sa kanya. Sinabi niya, wala kayong magawa, Mang. Yan ang inabot ko. Gusto ko magboxing para magkapira tayo, Mang. Sa Tondo, Maynila, bumiyahe si Manny mula Mindanao upang maghanap ng trabaho. Sa isang construction site, pumasok na piyon si Manny. At sa tuwing may panahon, nagsisingit siya ng pag-iensayo sa boxing. Hindi pa siyang champion, kagaya pa sa amin, dito yan matutulog sa rings, para rin isang kaisang tuka. Sa programang Vintage Sports, Blow by Blow, unang nakita ng madla ang bagsik ni Pacquiao. 16 lamang siya noon, patpatin at maliit. Itsurang tila hindi kayang magpataob ng kalaban. Pero ang mga kalaban sa huli, umaatras din. Hanggang sa unti-unting nakilala at napag-usapan at binigyan ng bagong bansag, si Pacman. Hanggang sa makilala niya ang trainer niya, magpasa hanggang ngayon na si Coach Freddie Roach. Ang kanilang successful team-up, nagdala sa boksingero sa tuktok ng tagumpay. Manny's he's a great guy to work with. He's a very disciplined athlete. And matapos ang matinding training at ilang mga labang ikinatalo at ikinapanalo niya, sa dulo, si Pacquiao lamang ang magiging tanging boksingero sa buong mundo na may hawak na 7 World Championship belt titles sa iba't ibang kategorya. Pacquiao, WBC Flyweight Champion versus Chachay Sasakul. Pacquiao, IBF Super Bantamweight Champion versus Lelo Honolo Ledwaba. Pacquiao, WBC Super Featherweight Champion versus Eric Morales. Pacquiao, WBC Super Featherweight Champion versus Manuel Marquez. Pacquiao, WBC Lightweight Champion versus David Diaz. Pacquiao, IBO Light Welterweight Champion versus Ricky Hatton. At ang pinakahuli niyang titulo noong November 14, 2009 sa Las Vegas, ang WBO Welterweight Championship versus Miguel Cotto, kung saan tinanggap niya ang makasaysayang WBC Diamond Belt.
Dahil sa kanyang mga panalo, si Pacquiao na ang kinatatakutan at most requested contender ng iba pang boxing champions tulad nila Floyd Mayweather Jr. at Shane Mosley. Ngayon, bukod pa sa mga tinatamong tagumpay ni Manny sa boxing, kaliwat kanan din ang iba't iba niyang recognition, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa rin. At last, Friday, November 20, 2009, kasabay ng kanyang pagbabalik Pilipinas, sinalubong siya di lamang ng kanyang mga kaanak at kababayan para sa isang hero's welcome, kundi ng isang parangal na ginagawad lamang sa mga may malalaking naiambag sa bansa, ang Order of Sikatuna. Ngayon, isa pang karangalan ang katatanggap lamang ng People's Champ, ang pagiging cover boy ng Time Magazine, world's most influential